Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Today is Sunday, ito, nag-overtime kami. Pasensya na po, hindi ko po sila pinipilit mag-overtime dahil Sunday. Kaya lang meron tayong long weekend na darating, kaya medyo naghahabol lang kami sa mga trabaho dahil uuwi po ng Bicol karamihan ng ating mga mekaniko. Okay, mga kapatid, ang inabot ko pong pagmimekaniko nung 80s ay ang inabot ko po yung karburador. Yan. Inabot ko yung may mga spark plug, contact point, distributor. Pagdating sa diesel engine, bihirang-bihira dahil kakaunti pa nun, nung time na yon, nung mga 1980s. So, ang teknolohiya talagang lumalakad eh. Mas mabilis pa nga sa paglakad ng tao ang teknolohiya. Kasi ang nagpapagalaw ng teknolohiya na yan ay itong mga bansa na kayang-kaya nilang umunlad sa bagay na ito. Tayo naman, naghihintay lang ng naghihintay palagi. So dumating yung teknolohiya nung gumagamit na tayo ng computer. Yung tinatawag nga na ECU or Electronic Control Unit or ECM or ECI. Nagkaroon ng maraming mga sasakyan na ganyan, halos lahat pumunta na dyan. Pero itong isa, yung kotse na to, luma na to, 90s pa to, naka-ECI na yan, ECM. Toyota Big Body GLI. Ito namang crosswind na to na nasa ibabaw dahil ito ay automatic transmission. Wala siyang computer doon sa kanyang engine, wala siyang ECI, pero meron siyang TCM. At yung ibang mga sasakyan doon, yun, wala na yung mga computer. Pero yung isang Starix dito, CRDI na siya. So, nung naging CRDI na, lalong tumaas ngayon yung teknolohiya. At yung mga ibang mga sasakyan, yung dating karburador, naging injector, yun namang mga diesel, naging CRDI, tumaas pa ng tumaas yan. Grabe. Mas matitindi pa yung mga bagong dumating na mga technology pagdating sa internal combustion engine. Kaya lang, marami pong naiwan. Nung unang salvo pa lang na naging computer, yung karamihan ng mga internal combustion engine ng mga sasakyan, maraming hindi nakasabay dyan ng mga mekaniko. Kasi nga po, computer na to, wala ka namang scanner nung panahon na yon. At kung meron mang scanner, yung ibang mga kasa, yung ibang mga malalaking shop, nakaka-afford sila na makabili ng scanner nung 90s, itinatago nila yung technology na yan. Wala ring internet, hindi pa ganun katindi ang pagdepende natin sa internet. Kaya nga po, nung po naging search engine na natin ng internet at dumami na rin yung mga scanner na yan para dito sa mga sira ng mga sasakyan na naka-computer, mga ECM, naka-ECI, mga kapatid, laking tulong doon sa mga mekaniko na marunong mag-computer. So ngayon mga kapatid, ito papasok ang isang bagong teknolohiya ng mga sasakyan. At sabi nga dito, aalisin na itong internal combustion engine pagdating ng panahon. Kasi nga po, yung pagtaas ng teknolohiya ng internal combustion engine hanggang sa pumasok tayo sa Euro 1 to Euro 6, lahat pala ito ay hindi naman nakakapagdulot ng maganda sa ating kapaligiran. Ibig sabihin, nagbubuga pa rin sila ng carbon dioxide at lalong-lalo na yung mga greenhouse gases. Okay mga kapatid, si Autorans po, huwag po kayong magagalit sa akin. Hindi ko po ipinopromote itong EV, hindi ko po isinasama sa mga vlogs ko itong EV dahil gusto kong bumili kayo ng EV ngayon or sa mga susunod na taon or sa mga susunod na dekada. Kaya ko po ito itinatakel at binablog yung EV, baka maparis po tayo doon sa pinagdaanan namin. Na nung una karburador, naging electronic, tapos pumasok tayo sa Euro. So ngayon ito nakaamba at naging batas pa. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi yung agreement sa buong mundo. Napapasok tayo dito sa teknolohiya. Ano pong magagawa nyo kung ito na nga yung papasok na teknolohiya? Itong mga susunod na vlogs ko pa, talagang pipili ako ng mga EV models, no? Mga kotse, mga pick-ups na maibablog natin para i-review nyo. Para makita natin ano ba ang meron sa kanya, ano ba ang negative sa kanya, ano ba talaga yung maganda sa kanya. Kasi po, bakit kailangan natin itong gawin? So, ang magre-review tayo. Or may makakasama pa tayo ng mga mekaniko. Okay, bakit ko po ito gustong gawin? Ito isang example. Marami akong customer dito mga kapatid. Pumunta rito, tulad lamang nito mga nakaraang araw, sabi nila, Sir, kabibili ko lang nito.
Okay sir, maganda naman, makinis. Kaya lang sir, blow by. May kasama naman ako mekaniko. Yun nga lang. Sabi ko, baka nung tinesting ng mekaniko nyo, nakasama nyo, malamig pa yung makina. So, hindi mo napansin na matindi na pala yung blow by niya pag uminit. O, ayan, isa yan ha. Okay. Meron naman, nung nabili niya, sir, ang ganda naman ito, tumatakbo. Pero nung naiuwi ko na sa amin, ayaw ng kumambyo. O, automatic transmission. Okay. Meron naman, sir, ang usok. Pero mura ko lang naman nabili. Ang lakas umusok, kaya lang baka mahuli ako ng ASBO. Isa pa yan. Meron naman bago. Bago talaga yung sasakyan niya. Modelo na Toyota Vios. Pagdating dito sa amin, nabili niya, tumatagas. Ang langis. No? Kaya lang, galing siya sa collision. Ngayon, hindi ngayon na ipina-insured nung nakabili kasi pinanggagrab niya eh. Galing sa collision. So, nagkaroon ng crack yung kanyang ilalim. Tumutulo yung langis doon. Okay, isa po yun. Tapos, mga kapatid, karamihan ng mga bumibili ng sasakyan, mapa-brand new or mapa-segunda mano, ang iniisip kasi natin, regalo natin sa sarili natin yan. Iniisip natin, talagang kailangan natin yung sasakyan. Tapos, ang mangyayari, makakabili ngayon tayo ng may mga defects, may mga problema. Pag dumating yung panahon na yan, sa side namin ng mga mekaniko, at hindi namin yan pinag-aralan, dahil nga hindi naman to kasama dito sa mga pinag-aaralan sa high school, sana man lang eh, di ba isama na nga ito sa high school elective, practical arts, o kaya pagdating sa senior high school, isama na to na isang subject din, lalo na yung nasa STEM. Di ba, ang laking bagay. Pagdating ng after 15 years, marurunong tong mga graduates natin. Itong bagong technology ng electric vehicle, anong ibig kong sabihin? Ito po kasing nagpapatakbo sa EV ay data na. Itong technology na to ay gumagamit na ng computer na meron siyang tinatawag na OS, Operating System. So, ito po, kung halimbawa ang nabili mo ay si BMW, may sarili siyang OS. Halimbawa, nabili mo si Tesla, may sarili siyang operating system. Lalong-lalo na sa China, matindi ang kanilang OS dyan. Kaya nga doon, nakakapag-upgrade sila, nakakapag-update sila ng kanilang OS using Wi-Fi, clouds, para ma-update nila yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga data. Okay mga kapatid, sa mga mekaniko na tulad namin, or yung mga susunod pang generation, kung hindi sila makaka-adapt dito sa technology nito, may iiwan sila. Mapapari sila doon sa mga naiwan nung dating may karburador at naging electronic, nagkaroon ng ECU, naiwan yon. Ngayon, eto na naman, panibagong technology na naman to. Nagkakaroon ng problema yung mga malalaking legacy manufacturer. Ano ba yung mga malalaking legacy manufacturer na yan sa Europe? BMW, Mercedes-Benz, to name a few, yan po. Volkswagen. Mga kapatid, nagkakaproblema sila. Unang-una, si Volkswagen, tinalo nga siya ni BYD pagdating doon sa kanilang operating system sa China. Kasi si Volkswagen, meron siyang manufacturing plant sa China ng mga EV. So natalo siya ron. Simpleng karaoke at simpleng operating system na ginamit ng BYD, hindi nakatapat si Volkswagen. Kaya mas binili si BYD at yung iba pang mga Chinese made doon. Ngayon, ito mga kapatid, si Mercedes-Benz, akalain mo ba may iiwan sila pagdating dito? Kasi nga po, hindi nila pinansin na itong sila Tesla, itong sila BYD, pati yung ibang mga gumagawa ng mga electric vehicle, ipinapa-test drive nila yung kanilang mga sasakyan. Nagre-reach out sila doon sa mga consumers. Ito nga po, yung sinasabi ngayon ng Mercedes-Benz na gagawin nila. Direct to consumer na yung kanilang magiging approach. Kasi po mga kapatid, ang Mercedes-Benz, meron din silang electric vehicle. So ganito ngayon ang gagawing approach ng Mercedes-Benz. Ang ikinakatakot lang nila, baka daw mayroon silang mga outlets or mga dealers na masyadong mangangako. Ito, maganda EV. Takot sila doon sa, uy, mali yung sinabi mo sa amin ito yung inano mo sa amin. Doon sila takot. Pero, aayusin nila yan. So ngayon mga kapatid, ito po ang nangyayari ngayon dito sa market ng electric vehicle. Lahat ngayon ng mga nagtitinda ng electric vehicle, pati yung mga China brand na yan, mga China made na yan, makakarating dito sa Pilipinas yan. Pati yung mga nasa US na yan.
lalong-lalo na yung nandito sa Japan na kapitbahay natin. Dito po, pag-aaralan natin yung EV. Ngayon, pagdating ng panahon na yon, alam nyo na. Hindi na kayo ngayon bibili nung, uy, mali pala ako. Kasi pala yung baterya nito, 10 years nang nagamit. Uy, yung palang baterya nito, hindi pala to lithium ion phosphate. Hindi pala to sodium ion. At umasa pa kayo, marami pang darating na magagandang baterya. O mga kapatid, ito, meron akong in-interview. Ang kanyang ibinebentang sasakyan, so ito syempre, ito yung kanilang marketing assistant dito sa exhibit. So si Miss Kim, in-interview natin at ipinakilala niya yung kanyang ibinebentang EV, yung Pony. Pony L, pinaka-highlight po namin dito compared to other brands. This one is, mayroon po siyang 360 camera compare sa other brand. Because sa other brand din, sir, sa amin, ang advantage din niya is meron siyang infotainment touchscreen, so which is 10.5 inches. Yan ba yung nagkakaraoke sila? Pwede, pwede, kasi yan ang sir. tumalo sa Volkswagen. Okay. So yung mga 360 cameras yan, ano ang trabaho niya sa unit na to? Anong ginagawa niya? Yun sir, sa infotainment natin, sa 10 inches natin na screen, dun po natin control yung sa aircon natin, sa settings po ng vehicle natin, and then yung 360 camera din po. Anong trabaho ni 360 camera? For safety purposes, sir, makikita natin yung kada gilid ng every sides ng sasakyan natin, sir, like may mga dumadaan, mag-a-alarm siya, sir. Yes, sir, tutunog yan siya. Like kanina, nag-test drive po kami, may nakita ni client talagang 360. Kahit sa taas po, sir, makikita. So, well, tumatakbo ka, sir, and then pag brake mo, makikita mo na po yung bawat every sides of the car. Kitang-kita doon sa screen, sa loob. Yes, sir. Pwede po natin siya i-try. Mga kapatid, ang unit ng mga EV na to, kung talagang interesado kayo, direct to consumer ang dapat maging approach nila sa atin. Kung gusto nyo bumili, pumunta kayo sa showroom, i-test drive nyo. Huwag kayong papayag na hindi nyo i-test drive. Yes. Ano yung top speed nito sa highway? Sa highway, sir, kung pinaka-max naman po niya is 100. So, kung sa highway, 100 kaya niya, sir. Hindi nalalampas doon? Yes, sir. Okay. Yung kanyang energy efficiency? Ayun. Sa energy naman po niya, sir, is 170 kilometers yung kaya niya pong takbuhin sa 100% battery. Sa 100% battery? Yes, sir. So, na-try nyo na ba na yung dito sa city kung gaano siya katipid? Hindi ba? Actually, sir, sa driving skills, magde-depend kasi sa driving skills. Meron din po yan siyang sports mode. So, kung sa city driving lang tayo, sir, efficient naman siya. Okay, kasi ang typical EV, siguro mas malaki ng konti dito, 0.20 kilometers, 0.20 kilowatt hour per kilometer. So, kung ilang kilometers na natatakbo ng isang full charge na to? 170, sir. Itatanong ko yung regenerative braking system nito. Okay. Kanina, sir, nung test drive kami, hindi mo siya masyadong mararamdaman yung regenerative function niya. But meron siya, sir. Hindi mo lang siya masyadong mararamdaman. Hindi mo 1 and 2 siya. nararamdaman na parang nagbe-brake. Pero hindi pa siya nakikita sa display. Hindi siya nakikita sa display, So sir. wala siya Yes, yung sir. ganon. Pero may regenerative siya, sir, because yun nga po, sir, di ba meron po tayong mga function ng infotainment niya, touchscreen, camera, 360 camera. Hindi po yan siya kinukuha sa battery ng natin, lithium iron phosphate, yung para gumana yung car. Meron po siyang, ang kinaganda nito, sir, meron siyang additional battery na 12 volts. Na 12 volts. Yes, So, sir. yun yung sinusupply ng regenerative nyo. Yes, sir. Okay. So, hiwalay pala yung doon sa mga accessories niya, pati yung mga sa entertainment niya, sa infotainment niya, hiwalay yung kinukuhanan nyo ng power source doon. Yes, sir. At 12 volts battery lang talaga yun. Yes, sir. Yung aircon, saan siya kumukuha ng supply? Yun din po, sir. Yun ding hiwalay na battery na yun. Yes. Tulad nun, merong isang unit doon, naka-on yung aircon nila, hindi naman naka-on yung unit. Gaano katagal gaano karami yung nauubos na energy doon sa battery kapag ka gano'n na naka-standby ka, naka-aircon? Percent po ba siya, sir? Sa percent, At least mga 10% lang naman yun siya, sir. Sa 1 Sa hour, battery. halimbawa, Yes, 1 sir. hour, 10%. Okay, Kasi ang aircon niya naman, sir, nasa front lang. na front lang. Sa front, sir.
ano yung battery na nakakabit dito? Yun po, lithium iron phosphate po. Phosphate. Hindi yan yung sumasabog. Di ba? Hindi Yes, yan sir. sumasabog. Kasi yan ang kinakatakot ng mga subscribers natin. Yes po. May sumasabog yan, walang kwenta yung mga EV, sumasabog ang battery. Ternary po, ano po yun, sir? Lithium ternary po yun yung sumasabog. Yung sumasabog. Yes oh. po, Yung sir. lithium ion lang talaga. Yes, lithium sir. ion. So Yes, itong sir. lithium ion phosphate, gawa ni Chinese brand pa rin po yun, sir. okay. Oh. Mm, So BYD. ngayon, nasa BYD. Mm. Be Your Dreams. O ngayon, nasaan yung charging ano nito, charging port, saka yung charger na binebenta nyo? Di ba may kasamang charger to? Meron, sir, meron. Pwede ba natin makita? Open, sir. Ito Hindi pa yung- pala nakabukas. Nga po. Okay. Di bale, parang katulad din Yes, naman ganun yan. po eh, yung no? nasa white, sir. Oo. So, papakita ko na lang. Ito po, may kasama siyang... So, ito, sir, directo siya sa... socket mo, sir, So, sa 220. bahay. Yes, sir. So, 3 kilowatts po ito. 3 kilowatts. So, Mm. ilang amperes siya? Mga 20? Yes, sir, mga Mga ganun. 20 amperes. 20. So, kasama yan pag binili mo tong unit. Yes, sir, kasama na po siya. Okay. And then, dito po yung sa charger niya, sir. Standard po tayo, GBT, sir. Ayan siya. So, kumusta yung ride niya? Smooth naman po siya, sir. Smooth siya? Yes, sir. Kasi ang suspension niya, sir, is MacPherson. Mhm. Mm. And then, rear drive din po siya. Front drive po. Okay. Ang kinaganda din po dito kay Evo Xterra, sir, is meron din po tayo din po yung nagdi-distribute ng Evo X Charge, which is yung mga charging station po natin. Yan, katulad po nito, sir. Pero ito, hindi mo to kailangan dyan kay Pony. Yes, sir. Kasi ito po, sir, is, yun nga, mayroon tayong mga DC at saka AC. So, ito po yung mga ganito kalaki, sir. DC po yan siya, which is yung mga fast charging natin. Yung kailangan lang po natin kay Pony L is yung, AC. AC. O yung level 1. Yes, sir. Meron din naman po sa mga malls, yun po yung mga 7 kilowatts. Pwede din po sa kanya. O, hindi naman niya tatanggapin yung Apo. more than doon sa kailangan. Yes, sir. Pero ito ba DC to DC? Ibig sabihin na level 3 na to? Yes, sir. Ito yung nagcha-charge ng 15 minutes? At least, ano siya, sir, 30 minutes to 50 minutes for 80%. For 80%? Yes. Oo. Kasi hindi naman lahat ng EV nagcha-charge ng 100, di ba? Yes, sir. Sa ano naman po, DC, para kung gusto mo naman po na ma-full charge yung unit, sir, sa mga ibang car, except kay ano po siya, 0 to 100%, 1 hour and 20 minutes at least. Mhm. Si Pony L po, sir, is 4-seaters and then 3 doors po siya. So, eto po siya, sir. And then, ayan. Para ma-full mo yung battery mo, fully charge, ilang oras to tina-charge? Ayan, ito po kasi is ang battery capacity niya, sir, is 13.7. So, ang hours po ng charging niya is 4 hours. Na-drive mo na ba to? Yes, sir. Kung sa city at ikaw yung bumabiyahe-biyahe, gaano siya kagandang i-drive? Smooth siya, sir. Mabilis siya, responsive, and smooth din siya talaga, sir. Makikita mo talaga yung function ng like yung 360 camera nga namin, sir. And then, magaan din talaga siya i-drive, sir. Paano pag nasira? Matutulungan nyo ba kami? Meron po tayong service center sa Western Bikutan po. And then, may mga showrooms din po tayo. Ngayon po, ang showroom po namin na available is sa BGC, sa 7 Neo, 5th Avenue po. We can service po. Kasi, yun nga po, bago pa po tayo sa market, so we can provide naman po. Anytime po, every time na makakakuha na po kayo ng unit, meron po kaming service na mag-aalalay po sa inyo. Mag-aalalay sa mga subscribers or sa mga buyer. owners, Yes. sa mga buyer. Yes So, po. Magkano pala yung presyo nitong pony mo? Meron pa ba ibang variants yan? Wala na po, Wala sir. na. So, isa lang siya. Yes, sir. Si Pony L po, sir, is 678,000. Sa mga loan, pasok siya sa mga bank financing? Yes, sir. For now, pasok naman po siya sa bank financing, pero wala pa po kaming promo offer. Yes. So ano po siya is PO po. Pwede po kayong pumunta sa BGC 7 Neo, 5th Ave, or sa Western Bikutan po.
Sa may TDG Inhab. At bawat vlogs natin, mga kapatid, pagdating dito sa EV, hihimayin natin, huhukayin natin ano ba yung kailangan nating itanong dito sa mga nagtitinda ng mga electric vehicle at kailangan patunayan nila. Ipaparating ko po sa inyo kung ano pa yung mga kaalaman na dapat nating matamo pagdating dito sa electric vehicle. Maraming salamat po mga kapatid.